Hi, magandang araw po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. At sana po nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ngayon pong araw na ito ay Biyernes. Ito po ang ating regular weekly report sa ating lungsod ng Maynila. Bukod pa sa araw-araw nating report na ginagawa dahil sa kinakaharap nating krisis laban sa COVID-19 virus. At ito po ay programa ng Manila Public Information Office kung saan maipabatid sa inyo ang mga naganap at kaganapan at magaganap sa lungsod ng Maynila. Nawa, sa awa ng Diyos, sana po ay patuloy kayong maging malusog mga kababayan kong mga taga-lungsod ng Maynila. Ngayon po ay mga kababayan, kami po ay mag-uulat sa inyo ng mga naganap at magaganap sa ating lungsod. Unang-una na inaasahan ng ating mga kababayan ay ang tulong ng pamahalaan. Lahat ng bahagi ng pamahalaan, simula sa Pangulo, Vice President, Secretaries, Senate, Congress, and local government units and up to the barangay. And today, we would like to update you about the social amelioration program of the President. Mga kababayan, katulad na nabanggit ko sa inyo kagabi, bilang paalala at bilang guidelines, no, ay napirmahan na po natin ang Memorandum of Agreement with DSWD at ang local government ng Manila the other day. And today, we would like to report to you, no, that the President Rodrigo Roa Duterte, appropriated 1,485,440 pesos. Ulitin po natin, no? 1,485,440 pesos. Yan po ay kaloob sa atin ng Pangulo ng Bansa. At bagay na aking ipinagpapasalamat sa ating Pangulo at ipinagpapasalamat ko rin sa ating mga senador. Sa Senado, ipinagpapasalamat ko rin sa Kongreso kung saan sila ang nanguna na ipasa ang batas sa Bayanihan Law na isinulong ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa kanila, sa batas na ipinasa nila, at ngayon ay mahigpit ang bilin ng Pangulo na ibaba ito as soon as possible. O ngayon mga kababayan, nais ko pong ipabatid din sa inyo paano po ang magiging proseso para po wala tayong pagkaroon ng kalituhan. Kanina po tayo nakipag-ugnayan kay Assistant Secretary Assistant Secretary Rhea at Regional Director Victor ng DSWD, no? At ibinahagi sa atin ang bilin ni Pangulo, no? Una, dapat ito'y maibigay sa mga lokal na pamahalaan, no? Ngunit hindi po pwede na sino mang politiko, o katulad ko po at Vice Mayor o konsehal, ang pwedeng makialam sa proseso ng pagbibigay. Pangalawa, ang pangunahing ahensya po ng gobyerno na magpapatupad ng layunin ng Pangulo na tulungan ang mga naapektuhan, lalo na ang mga mahihirap, itong nasabing krisis, ay ibigay kaagad, no? At ang DSWD ang mamamahala. Ano po ang partisipasyon ng DSWD, ng lokal na pamahalaan? Kami po ay may mga social worker din sa bawat lokal sa aming kanya-kanyang lungsod. Magiging kaagapay ng national government ang lokal. Pero kailangan po ang manguna ay ang DSWD. So, pangalawa, magkano naman po ang tatanggapin? 8,000 pesos po ang tatanggapin. Ang tanong, ulit, kailan ibibigay? Opo. Pagka yung pong pera ay naibaba na at isinumite na ang mga pangalan at ito'y inirikisa na
ng mga taga-DSWD at ito po'y ibibigay agad. Paanong pamamaraan ang pagbibigay? Ang nakagawian na natin ng pamimigay ay ipinatatawag sila lahat sa mga basketball court o sports complex. Yun po yung normal na araw. Ngunit, kailangan po nating alalahanin na meron pong pinatutupad na ECQ o quarantine or social distancing o ngayong lockdown. Kaya, i-deliver sa mga beneficiary. No? Sumunod, ang mga 4-piece ba ay kasama sa mga bibigyan? Ang sabi po ay hindi. Dahil ang 4-piece ay patuloy na tumatanggap ng ayuda sa pamahalaang nasyonal. So, mas epektibo po na ang masuswerte po ang mga 4-piece kasi sila po ay may mga debit card, no? Or ATM for that matter. So, otomatiko daw na ibibigay pa rin ng national government through DSWD yung nasabing regular na ayuda ng national government sa mga beneficiary natin sa 4-piece. So, dito po, ang bibigyan ay mga may hirap din nating kababayan bago pa dumating ang krisis at mga nahirapan dahil sa kasalukuyang krisis. Ayan po. Ngayon, pupunta ba tayo kay barangay chairman para pumila at magpalista? Hindi po. Pupunta ba tayo kay mayor, kay vice mayor, kay councilor? Hindi po. Hahayaan po natin na ang mga ahensya ng gobyernong itinalaga ng Pangulo ang magpapatupad nito. In this case, ang National Social Welfare at Local Social Welfare. Ibig sabihin, sila-sila po ang mamamahala. Ngayon, lahat ba mabibigyan? Ang sagot po, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Hindi po lahat mabibigyan. Ang mabibigyan po ayon sa kwentada ay halos 185,000 families. Okay. Ngayon mga kababayan, I hope maliwanag po sa ating lahat yung paano mabilis na gustong tupdin ni Pangulong Duterte yung kanyang sinabing tulong para sa tao. Bagay na pinagpapasalamat natin muli, no? Sa mga ahensya ng gobyerno na ngayon ay talagang masinop, mabilis na kumikilos. At bagay na pinagpapasalamat natin sa dalawang liderato ng ating Kongreso. Ang ating Kongreso na si Speaker Alan Cayetano at sa Senate President Tito Soto, 10 ng kanilang mga kasamaang mambabatas na congressman at senador. Ito na ang epekto ng Bayanihan Law. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mga kababayan, I hope maliwanag po sa atin ang proseso at buting epekto ng batas na isinulong diyan sa mga taong gobyerno at sa mga nagpapatupad. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mga kababayan, pangalawa, nais ko pong ibalita sa inyo yung panawagan natin kahapon ng pagkakaisa at maiparamdam natin sa tao ang pagmamalasakit sa kapwa. Nais ko pong ipabatid sa inyo, tumawag na po ang Deputy Secretary General ng Kongreso, House of Representatives, no? Kasalukuyan sa pamumuno ni Speaker Cayetano, ni Majority Floor Leader Martin Romualdez, at ni Congressman Pulong. Ang mga congressman po, humigit kumulang na po as we speak, sa ngayon pa lang dahil kinokontak pa yung iba. 117 congressmen ang nagbigay ng kanilang sweldo para sa Mayo. Idodonate po ng mga congressman ang kanilang mga sweldo, buong buwang sweldo. 117 na po as we speak, and we were informed by the Speaker of the House yung actuation ng ating mga congressman. Dito naman sa lungsod ng Maynila, si Congressman Manny Lopez at si Congressman Roland Valeriano, si Congressman
Yul Serbo at Congressman Benny Abante ay ganun din at ibinigay na nila ang intensyon nilang i-donate ang kanilang sweldo kasama ng 117 na congressman sa ating bansa. Ngayon, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga taong nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa ating mga kababayan. Baby steps, small steps towards unity and towards to the direction that President Rodrigo Duterte tinawag tayo. Ang sabi, is asking for solidarity. So, I think ito na po yung sinasabi ni Pangulo na kapag tayo nagkakaisa at wala munang away-away sa politika, I think ko mas marami tayong ma-achieve na mga bagay na upang labanan ang ating kalaban na si COVID-19. In fact, just for the record, Congressman Benny Abante raised 2 million pesos already, and out of 2 million pesos from his church, or the Baptist Church, 500,000 of it ay galing kay Congressman Benny Abante. So mga kababayan, nakikita po ninyo na kapag talaga pong nagkakaisa at sama-sama ang mga taong pamahalaan, at sabi ko nga, ang panawagan ko, por Diyos por Santo, 90 days ceasefire. Wala mo ng politics. Let's just go on with our small steps, effort, united, facing one front, which is our enemy. The real enemy is COVID-19. Kaya po sa inyong lahat, sa mga pribadong sektor, ako napakarami pong tumawag sa panawagan natin. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga politikong tumawag, maraming salamat sa inyo sa bumubuhos ninyong tulong sa lungsod ng Maynila at sa bansa. So, yan po ang update natin sa tinatawag na Social Amelioration Program. So, ngayon naman, mga kababayan, ay nais ko ring ipabatid sa inyo. Kausap ko po si Vice Mayor Hani Lacuna kanina at napanood din nila yung ating panawagan kagabi at natutuwa po kung ipaalam sa inyo mga taga-lungsod ng Maynila. Ang buong konseho ng Maynila na pinamumunuan ni Majority Floor Leader Joel Chua at ni Vice Mayor Hani Lacuna ay nagbigay na ng kanilang tugon sa ating panawagan. Kasama ang inyong lingkod, ang lahat ng sweldo namin ngayong darating na Abril ay aming ibibigay sa PGH Hospital para tulungang palakasin lalo ang mga kakayanan ng ating mga frontliners, particularly sa medical sector or health sector. Yan po, natutuwa po ko. Maraming salamat mga konsyal ng Maynila. Kay Vice Mayor Hani Lacuna, maraming salamat sa inyo. Abutin po halos ng 4.7 million pesos ang ating na-raise na tulong at konting sakripisyo ng mga politiko sa ating syudad. At malugod ko po yang ipinaalam sa inyo, mga kababayan ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At salamat sa inyo. Kaya, mga kababayan, unti-unti na pong nagkakaisa ang mga politiko, mga ahensya ng gobyerno. Nagkakaisa tungo sa panawagan ng ating Pangulo. At sana, tayong mga mamamayan ay tumugon na rin sa panawagang simple lamang na pwede natin at kaya nating tupdiin. Social distancing, quarantine, self-discipline. Tingin ko po, may awa ang Diyos. Tingin ko, magkaisa lang tayo. Magtatagumpay po tayo. At sa kabila ng ating pagtitiis, alam ko meron kayong dinaranas na kahirapan. Lahat po, marami pong nahihirapan. Pagkaganon man, nais kong ipabatid sa inyo na as of today,
ang nabigyan po natin ng family food box, no, ay 14,231. No? So, total po sa 11th day, 11th day, no, na nabigyan na natin ng food box is 202,694. Yan po ang total. Mahigit 1,000,000 na po ang nabigyan natin na individual. Kung yan po'y susumahin natin sa number o bilang ng pamilya o average numbers of each family in the city of Manila. Malayo pa. Marami pa. Kulang pa. Pero, ang lagi kong sinasabi po sa inyo, no, ang goal natin ay 350,000 families. Nung unang araw, parang imposible. Ikalawang araw, parang imposible. Ikatlong araw, parang imposible. Pero sa pagpupursige at pinagpapasalamat ko sa mga taga City Engineering Office, taga DPS, taga MSWD, at mga barangay officials na katulong namin, akalain po ninyo, 202,694 families na po tayo. Hindi po tayo titigil. Episyente, so far, ang plano. May sapat na salapi. Supplies lang po lagi ang problema. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan, sa maliit naming kaparaanan, ang kompromiso ko sa inyo, 24/7 ang gobyerno. Kaya kung bakit nakararamdam kayo na may binibigay sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, at madaling araw. Basta, the moment na lumanding ang goods or food products sa ating pamalang lungsod, hindi po mag-iinit ang puwit niyan. Dediretso kagad yan sa inyong kani-kaniyang mga bahay. So, this is our 11th day of supplying food packs to our people in the city of Manila. At sa mga kasamahan kong empleyado, maraming salamat sa inyo. At nais kong pasalamatan, yan o, nakikita nyo yan, yung mga picture na yan. Ayan po, 24/7 po sila, mga volunteers. Nais kong pasalamatan ang Manila Gay Society of District 1 Tondo, 7-beat drum beaters of Sampaloc, kaagapay coordinators, staff of NJO, Office of the Mayor, na sila po, marami sa kanila hindi po namin empleyado. Sila po ang mga bekshi ng Maynila. Talaga pong nagpupunta sila, nagbibisikleta, papunta doon sa aming repacking area. Kaya po makapapansin kayo mga kababayan, may nakukuha kayong nakakahon, may nakukuha kayong nakasupot. Dahil katulad ng ipinangako ko, basta may dumating na supplies, ibababa kagad namin sa inyo. Na siya rin namang kinakaharap na suliranin ng ibang syudad dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Lahat na lang ng problema namin ay nakatuon sa isang problema, which is supplies. At tingin ko naman, basta consistent, persistent, I think ma-achieve po natin ang ating goal. With your help, of course. So, yan po mga kababayan, ang update sa ating mga tulong ng Presidente, ng Senado, ng Kongreso, ng ahensya ng gobyerno, ng lokal, ahensya ng lokal, sama-samang effort. Yan. Yan po mga kababayan. May awa ang Diyos. Konti na lang. Konti na lang. O ngayon naman, mga kababayan, call sa COVID-19 patients or virus sa ating lungsod. Ang bad news, nadagdagan po tayo ng 11 na may COVID-19 virus carrier sa lungsod and 40 PUIs. Sa madalit salita, as of today, sa official list ng DOH, na na-receive na namin. Na-receive na namin. Ang tawag ko dyan, may tagging na. 138 ang confirmed cases sa lungsod.
at 375 naman ang PUIs. At makikita nyo sa inyong screen kung saan-saan lugar na meron ng mga COVID-19 virus carrier na kapitbahay natin at PUIs. No? Ngayon, yun yung bad news. Ang good news na naman mga kababayan ay meron na pong 16 na gumaling. Opo. Una, isa galing sa San Lazaro Hospital. Dalawa, galing sa private hospital sa lungsod ng Maynila. At yung 13 ay galing sa Santa Ana, Manila Infectious Disease Control Center. So, 13 na po ang gumagaling. Totoo pong nalulungkot tayo sa mga sumakabilang buhay, pero malaki pa naman po ang pag-asa na gumaling ang may mga nagkasakit o nahawa sa COVID-19. So, ano po ang ibig kong sabihin? Kaya po, iiwasan natin na kamuhian, pandirian, ang ating mga frontliners sa doktor at health workers o nurse. Ganon din yung ating mga pasyente. Tayo po kailangan na maging tao lagi. Tao ay may malasakit sa kapwa niya tao. Ang tao ay may pagmamahal sa kapwa niya tao. Meron siyang malasakit at pagmamahal. Yan ang patuloy na umiral. Huwag natin baguhin ang ating damdamin, dala ng krisis na ating kinakarap. Kailangan po maging normal pa rin tayo. Totoo, maraming sakripisyo, hirap, anxiety level ng mga tao, kaliwat kanan, mapa politiko, mapa ordinaryong tao, mapa leader, napakataas. But this should not change our attitude and focus on fighting COVID-19. So, yan po mga kababayan, ang good news. 16 na po ang gumaling. Another good news, if you will consider this good news. But I am considering this as good news. Makikita nyo po, ayon sa Clean Air Asia, o Asia Blue Skies Program, which is, may nag-donate po sa atin yan, maalala nyo ng mga nakaraang buwan, dahil ang gusto ko sa Manila, more open green space. To achieve that, by building open green space, it has to be quantified. At nakapagbigayo ang 3M Philippines sa mga makina, o AQM, o Air Quality Monitoring. At ang nakatutuwa pong isipin, despite of our situation, sa kabila ng ating kinakarap na hirap at sakripisyo, may buti namang idinudulot ito. Una, laban sa COVID. Pangalawa, sa ating kapaligiran. Makikita niyo po sa inyong screen na halos simula nung tayo'y nag-lockdown, halos 50% na-reduce ang air pollution sa ating syudad. Kaya nga nung minsan maalala nyo nung nag-broadcast ako, sabi ko, Mother Earth is healing. You've seen a lot of videos and pictures. Waters are turning into blue color. It seems cleaner because less and less people are polluting it because of the quarantine. Less pollution in our air because air is universal. And it is more dangerous because these are tiny particles that are harmful also to our health kapag masama ang hangin. Pero yan po mga kababayan, another good news, something to hope, something to look at it differently with our situation. The other side of the coin. Kaya po, yan po mga kababayan, ang mga good news so far. At ito naman ang susunod na ating nais pasalamatan sa patuloy na panawagan natin ng pagkakaisa at sama-samang laban natin sa COVID-19, tumugon din ang mga pribadong sektor. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Lalo pa yung mga tinugon nila ay mga bagay na kakailanganin natin.
gusto namin pasalamatan ng Metrobank Foundation and GT Foundation. Nagbigay po sila ng 2,000 pieces hazmat or PPE overall, 2,095 mask, 2,000 pieces gloves. At inatasan ko po si Vice Mayor Hani Lacuna to officially receive itong ating mga donation na kakailanganin ng ating frontliners. In fact, we continue to buy more and more supplies for PPEs because sila po ay higit na kailangan ang ating mga frontliners sa health sector na kailangan maproteksyonan at hindi naging kaila sa inyo. Dala ng pagkukubli ng iba o medyo may pangamba na magsabi ng totoo sa tunay na kalalagayan ng kanilang kalusugan, ay naapektuhan ng ating mga doktor at maraming nasawing doktor at nurse na naapektuhan din. Kaya, mga kababayan, huwag magkukubli. Pag kayo'y nagsabi ng totoo sa tunay na kalagayan ng inyong kalusugan, mas mabilis namin kayong matutulungan at mabigyan ng karampatang lunas. Katulad ng mga sinabi ko kanina, 16, 13 sa ating city government, newly created hospital facilities sa MIDCC. So maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna at Metrobank Foundation. At maraming salamat Presidential Management Staff through Assistant Secretary Joseph Encabo. Maraming salamat sa Marina Square Properties Incorporated. Nagbigay po sila 99,000 surgical gloves, 24,000 shoe cover, 99,000 medical caps, 390,000 pieces surgical mask. Yan po ay tinanggap din ng ating Vice Mayor kanina. Maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa aming panawagan. Maraming salamat. The people of Manila owes you. On behalf of Manileños, thank you very much. And same thing, nais ko rin pasalamatan, Mr. Perry Uy, 50 sacks of rice, Department of Assessment, Manila City Hall employees, headed by Attorney Marlon Lacson, pati mga empleyado natin. Talaga, thank you very much. 50 sacks of rice. Councilor Erwin Cheng, 300 boxes of Vienna sausage, 150 boxes meatloaf. Meat Plus Komisaryo, 530 food packs. Mega Fishing Corporation, 312 boxes oyster sauce, 120 boxes mega sardines. Santa Ana Hospital, 4 boxes of Optimum Boost. Ito po yung gatas para sa mga ating health workers and some senior citizens who are continue to work in the city of Manila, city government of Manila. Philippine Foremost Milling Corporation, 89 boxes of loaf bread. Linea Medica Incorporated, 100 gallons disinfectant bleach. Again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, 500 food packs, 112 boxes Pansit Canton, 112 boxes Instant Mami. Mr. Erwin Erwin Chowa, Buddha Light International Association of the Philippines, 46 pieces surgical gown. Ayan po yung mga PPE, medyo scientific lang yung pangalan, pero yan po ay sa madalit salita mga PPE. Mr. Chua of Frank and David Food Manufacturing Corporation, Alibaba Corn Chips, 160 packs assorted biscuits. Jayco Philippines Company, Philippines Family, 61 packs whole milk, 100 pieces chili con carne pastries. Mr. John Paulo Ponce, Mr. John Patrick Ponce, Miss Patricia Ponce, Princess Fiona Ponce for 20,000 pesos. Miss Princess Sailin Ponce, 4,480 pesos galing sa kanyang alikansya. Thank you very much, Princess. Nakakatuwa ka naman. Thank you very much sa iyo. So, mga kababayan, iyan po
ang ating maikling capital report today. At nakita po ninyo ay talagang ito pala, sorry, pasalamatan ko na rin OB Montessori Center, Santa Ana, Manila, providing shelter for street people or street dwellers. Paco Catholic School, De La Salle University, Saint Scholastica College, Malati Catholic School. Ito pong mga private sectors, educational institution. Ang ginawa po nila, tumugon din po sila sa panawagang alagaan, tulungan ng syudad ng Maynila. Nabigyan ng pabahay ang mga frontliners at pabahay at makakain ang mga street dwellers pa na nasa lungsod ng Maynila. At patuloy pa rin nag-ooperate ang ating Delpan Sports Complex for our street dwellers na sila ay pinapakain ng MSWD of the City of Manila ng agahan, tanghalian, hapunan. Meron silang banyo, meron silang tulugang maayos. Tuloy-tuloy po yan. And the Holy Child Catholic School, thank you very much. Nazarene Catholic School, thank you very much. Pope Pius XII Catholic Center, St. Anthony Shrine, maraming salamat. Franciscan Missionaries of Mary Convent, maraming salamat. Sa ating mga institution, maraming salamat sa inyo. Missionaries of Charity of Home Joy, thank you very much. Bahay Aruga, thank you very much. Concordia Children's Services, thank you very much. Association de Damas de Pilipinas, Bahay Tuluyan, Hospicio de San Jose, Tulay ng Kabataan, Charity Tayuman, Asilo de San Vicente de Paul, and DSWD Gastambide. Thank you very much sa inyong lahat. So, yan po mga kaibigan, mga kababayan. Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa ating simpleng panawagan na tayo ay magkaisa at magtulong-tulong. Sana po magpatuloy po itong lahat ng ito sa lahat ng mga politiko, kawani ng pamahalaan, lokal, nasyonal, pribadong sektor, at iba pang sektor ng ating lipunan. This is the way. This is the only way. The only way na tayo mas maging malakas, mamamayan, ahensya ng gobyerno, bahagi ng pamahalaan, lokal at nasyonal, nagkakaisa na ngayon towards COVID-19. Yun ang tunay na kalaban. So muli mga kababayan, isang Biyernes na naman po at halos nakaraos na naman tayo ng isang linggo sa mahirap na sitwasyon. Pasasaan ba't may awa ang Diyos? Sana pakinggan tayo ng Panginoon Diyos. Nagumaang na ang katayuan natin. Maiahon na niya tayo sa ating kalalagayan. Alam ko pong hirap na rin po kayo. Pero hindi po kami mawawala sa pamahalaang lokal. Maglilingkod kami ng tapat sa inyo. Katulad ng paglilingkod din na ginagawa ng ibang politiko, ibang public servant at bahagi ng gobyerno. Kailangan lang po umiral sa atin ay patuloy na umiral sa atin ang pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. At ipanalangin ko sa Diyos, lahat ng may mga sakit, sana'y hagkan kayo at kayong mga nanonood, samahan niyo ako sa panalangin din. If I'm not asking too much. Nagkan sila ng Panginoon Diyos, gumaling sila agad. Sa mga nahihirapan, emotionally, economically, bigyan sila sana ng Diyos ng kagahangan sa buhay at bigyan ng kalawakan ng isipan na patuloy na maunawaan ang sitwasyon. Sa ating mga taga-Maynila, lagi ko pong sinasabi, sa finals, tayo rin ang magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang gabi po. Pagpalain nawa kayo.
ng Poong Maykapat. Manila, God first. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.